rumor mongering, ha? Wag. Pero you know, even as we appreciate him, and he will be a cardinal soon, and I even believe in my heart, a great possible pope, for first Asian Pope of the Philippines, because this is not just a rumor dito sa atin, this is really rumor in the international sector. Pinag-uusapan siya as a dark horse in becoming a pope one day from Asia. Gusto ko matanong kayo, alam niyo ba kung paano nag-umpisa, kung bakit siya naging pari? Ito ikinuwento sa aklat na ito. Babasahin ko ng buo sa inyo. This was written by a certain Jocelyn de la Cruz, who interviewed him to find out about his story. Si Chito Tagle actually lived under the shadows of the Cathedral of Imus, Cavite. Bakit? Doon sila nakatira. Doon mismo halos sa harapan ng katedral. And from the very beginning, even as his parents are so active in the church, si Chito Tagle has always served in the church as one of the altar knights. So kahit noon pa man, nagsiserve na siya. Pero ito ang kwento. Bilib na bilib sila doon sa kanilang parish priest, who during that time was Father Reddy Corpus. Siya ang kanilang mentor, siya ang tagaturo sa kanila kung paano mag-serve sa altar. And of course, cathedral po to. Kahit paano, masarap ang buhay ng isang nasa cathedral. Kasi syempre, yan ang main seat ng diocese. Nang bigla kamong si Father Reddy Corpus ay itinransfer. And Bishop Chito Tagle will now tell us, I did not see it at that time, but I now realize that what will happen next is the original inspiration kung bakit ako pumasok sa seminaryo. Pakinggan niyo to. Ang sabi niya, sinamahan namin si Father Corpus sa Ternate. And that's a place where the real poverty is to be found. Talagang hirap yung mga tao ron. It's a fishing village. Ang sabi niya, the people there were living and fishing, and there was hardly anything. Talagang buhay napakahirap. Ang konbento, talagang dilapidated, rundown na rundown. At ang simbahan ay maliit lang na chapel. Sabi ni Chito, I remember asking, galing siya sa isang komportabling assignment, cathedral. Why is he doing this? Bakit siya pupunta rito? Anong makapapala niya rito? Mula sa isang napakaayos na sitwasyon, bakit siya pupunta rito? Ang sabi ni Chito, it hit me like anything. How this young priest could in a way waste, quote-unquote, his life serving God in this very poor place. I admired him for that, and I realized how selfless he was and how noble was his work. I was just in my third year high school then, but for me that was a great religious experience. It had so much impact on me that I told myself, I would like to be that kind of a man. Dugtong pa niya, hindi alam ni Father Reddy Corpus, hindi naman siya nag-a-advertise na pumasok sila sa seminaryo. Hindi naman siya nagbibigay ng promotion leaflet para siya'y sundan at maging pari din yung anyang mga tinuturo ang servers sa misa. But unknown to Father Corpus, ang sabi niya, the life was not in the message he gave. It was in the impact of the life that he was living that really hit Father Chito Tagle. Sabi niya, that experience of the poor was a turning point for me. This was my original idea of what it means to be a priest and the kind of priest I wanted to be. My dear friends, brothers and sisters, you know, in the end, what will bring people to the church? It will be people whom they will see really giving up their life for the Lord. It will be people whom they will see as living their lives knowing that Jesus is all and they can live everything for Jesus. Unknown to us, kahit paano, gumagalaw si Lord sa ating television ministry. Dito lang tayo sa SM Mega Mall. But ang ikinatutuwa every time ni Father Mario after the Mass ay yung napakaraming lalapit para magmano, yes, pero para magkwento kung saan sila galing.
And last Sunday, it was beautiful to know that there were many people coming from other places who said, Father, we actually came to see you because we are watching you somewhere. May isa po, magkasamang lalaki at babae, na lumapit po sa atin at may ibinigay na envelope. Binuksan ko po yung envelope at ito po ang kanilang isinulat. 11 December 2011. Dear Father Mario, have a blessed day. Kami po ay kasapi ng isang prayer group dito sa Saudi, sa Daran, Daman, na laging nanonood at nakikinig sa inyong inaalay na misa tuwing linggo. Napakalaking bagay at biyaya po ang naihahatid po sa amin sa lingguhang ninyong misa. At dito po kami nakakakuha ng saya at kagalingan, di lamang po sa pisikal, lalong-lalo na po sa espiritual na aspeto ng buhay namin. Marami po kaming natutunan, lalo na po sa mabuting balita at salita ng ating mahal na Panginoon. Dugtong pa niya, nalulungkot nga po kami kung kayo po at ang buong ministry ay mawawala sa air kasi bago December 25 ito. Kasama po na aming mga dasal at kaunting halaga na iniaalay namin para sa ministry upang kayo ay patuloy na makatulong at sana po ito'y makatulong din po sa inyo na sana po ay maipagpatuloy po ang pagkakaroon ng misa tuwing linggo na aming inaasahan dito sa Saudi Arabia. God bless po and more power. Naway patuloy po kayong gamitin ng ating mahal na Panginoon sa paghatid ng mga mabuting balita o salita ng Diyos. Maraming salamat po from the small prayer group Lunas Couples, Daran, Daman. Nasa ospital po pala sila. At ang ginagawa po nila, after sila'y makapagtrabaho, they will all gather themselves, maghanap ng isang computer, tapos isasaksak nila sa telebisyon, at pagkatapos po, sabay-sabay silang magsisimba na para bagang isa din silang community na naandun. Alam niyo mga kapatid, when the Lord called the apostles, He did not call one. He immediately called a group because what He wanted was to form a group of people who will gather together and pray. Kaya ako'y tuwang-tuwa rin po, bago po ng misang ito, may lumapit po sa atin na isa pong mama. At ang sabi, Father, ako po'y galing din ng Saudi Arabia. Sila naman po ay sa Northwest Armed Forces sa Tabuk, Saudi Arabia. At ganoon din po ang kanilang ginagawa. Pero may idinugtong siyang ako'y aking ikinatuwa. Father, kasi po, ngayon palagi po kaming narinig, plano po namin is to form a group na pagkatapos ng mga inyong misa, kami po'y mag-share ng ang aming reaksyon at refleksyon tungkol sa inyong salita. That's when the group is actually truly formed. My dear friends, brothers and sisters, Jesus calls us in order that as He declares the kingdom, that kingdom will only be truly amongst us kung tayo nagkakaisa bilang Kanyang sambayanan. Sambayanang pinili, sambayanang ramdam ang kaligtasang Kanyang ibinibigay, sambayanan na Kanyang inanyayahang makilala siyang tunay at mahalin din. I'd like to invite you every Wednesday dito po sa SM Mega Mall Chapel tayo po'y pinayagan. At 7 o'clock in the evening, napakinggan ang salita ng Diyos, makibahagi sa mga speakers at tayo sabay-sabay na magdasal. Hindi lamang sa isang misa, but in that sharing where we will feel mahal tayo ng Diyos. This coming Wednesday po dito sa ating Chapel of the Eucharistic Lord, si Father Domi Guzman will speak about faith. Kung bakit tayo sumusunod sa Kanya, sa paniniwalang sa Kanya matagpuan, katulad ng natagpuan ni Pedro, ni Andrew, ni James at ni John, ang kanilang tunay na kaligtasan. Come and join us every Wednesday dito po sa SM Mega Mall. Learn about this God whom you believe in. And I know He will be a God of promise to all of us. Ang maging disipulo ni Kristo